Madali lang daw mag-alaga ng kambing. Iwanan mo lang daw, tas kusa ng dadami. Di nga. Hello mga ka-farmers, kakambing. Kamusta kayo? Yan, nabigyan ako ng handouts doon sa aming munisipyo. Pumunta ako sa aming Municipal Agriculture Office. At kami ay suportado na rin ng Agricultural Training Institute kung saan nagbibigay sila ng mga libreng handouts na magiging gabay sa ating tulad natin na magkakambing at mag-aalaga pa ng ibang mga hayop para makatulong sa kanilang produksyon o pagpaparami. Kaya naman ilang araw ko rin binasa-basa ko kahit medyo sanay na ako sa pagkakambing. Syempre babalik pa rin tayo sa pag-aaral ng ganito. Yan, kasama ko yung ating mga kambing dito ngayon. At ang gagawin ko gagawan ko ng reaction video o yung aking mga feedback dun sa introduction nitong gabay sa produksyon ng kambing. Kaya naman kung may balak kayo mag-alaga ng kambing, kung balak nyo mag-umpisa at balak nyo rin magparami ng kambing katulad ko, ay manood po kayo dito sa aking video at baka makatulong ang ating mga tatalakayin. Ang kambing ay isang uri ng small ruminant na maaaring alagaan at pagkunan ng dagdag kita. So sinabi dito sa introduction na maaari mong pagkunan ng dagdag kita. Ibig sabihin, halimbawa natin ikaw ay namamasada, jeep or tricycle or bukyo, or ikaw ay angkas rider, or ikaw ay may trabaho ka sa sa mga sideline mo katulad ng mga delivery riders. Ayan. Pwede raw pandagdag kita ang ating mga kambing kasi pag may alaga ka nga namang kambing habang ginagawa mo yung trabaho mo na main o pinakapangunahing trabaho mo, ay lumalaki ang mga kambing mo at pwede mo silang maibenta. Ang sabi dito, ang karne at gatas ng kambing ang bumubuhay sa industriya ng pagkakambing na itinuturing na mura, madali, mainam na pagkakitaan. Okay, magre-react tayo doon. Sabi dito, karne at gatas. Yan yung kilala na pinagkakakitaan o binebenta natin na siyang produkto ng ating mga kambing. Ayan, dito naman sa akin, bukod sa karne at gatas, yung gatas kasi pang sariling consumption namin, ang ginagawa ko dito, may dagdag pa ako. Meron pa tayong goat manure. Pagkatapos kasing linisin ng kanilang mga kulungan o yung kanilang mga bahay kambing, ay naiipon ang kanilang mga dumi dito sa sako. Ngayon, pag naipon ko yung mga yan, ay dinadala ko sila sa aking vegetable garden. So ito, mga tira-tira na lang kasi ito nakapag-harvest na ako dyan. Ito, mga bago ng tanim. Yan. So ang ginagamit ko dito ay ang goat manure. So pwede mo siyang gamitin pang sarili mo. Pwede mo rin namang ibenta sa mga farmers na gustong gumamit ng organic fertilizer o natural fertilizer. Kaya bukod sa karne at sa gatas, pwede ka pang kumita sa kanilang mga dumi. O di ba? So nakapag-add pa tayo ng ibang pwedeng pagkakitaan dito sa pagkakambing. Itong pagkakambing ay tinuturing na mura, madali at mainam na pagkakitaan. So focus muna tayo dito sa mura. So ngayong mga panahon na to, wala nang mura, 'di ba? Dahil mahal ang mga bilihin. Pero kaya nasabi nila to na mura, kung ikukumpara mo sa baka at sa kabayo at sa baboy, ang kambing, pwede mo talagang gawin yan sa backyard. Bakit kamo? Kasi yung baka, pag bumili ka ng baka ngayon, nasa 30 to 40k na yung baka. Dati kasi nung napatagal na yun, nakakakuha ka pa ng bisirong baka sa halaga 17k, 20k. Ngayon hindi na. So try nyo sa Padre Garcia kung makakuha kayo ng ganun pang kababa. So ang kambing kasi, makakapag-umpisa ka sa halagang 3,000 to 5,000. Meron ka ng materyales na pang-umpisa para makapagparami ka ng iyong kambing. So kung gusto mong mura talaga, native muna ang iyong hanapin. Kung may budget ka, doon ka pumasok sa upgraded. Pag sanay-sanay ka na, yung nagamay mo na, doon ka pumunta sa mga purebred or full blood. Bukod sa mura, sabi din dito ay madali. So agree ba tayo dyan sa madali? Sa akin, sa sarili kong opinion, hindi yan madali. Wala namang madali. Syempre, pagka nag-uumpisa ka ng kahit anong bagay, aaralin mo talaga yan lahat. Kasi lahat ng bagay, lahat ng gagawin mo, walang madali yan. Yun nga lang, kaya sinabing madali siguro dito kasi mas madali siya kaysa sa baka. Dahil sa sarili ko nga experience, bakit ko nga ba pinili ang kambing noon? Kasi mas madali siyang alagaan kaysa sa baka. Kung ako ay nagbaka noon,
At madalas ako nag-iisa sa looban o yung sa loob sa pastulan. Medyo lapit din ng aksidente yung baka kasi meron mga cases dito na nabuhulan sila ng tali ng kanilang mga alaga pag nagugulat sa kulog, kidlat or sa mga helicopter na dumadaan. So delikado sa aksidente ang ano. Hindi ko naman sinasabi na wag kang mag-alaga ng baka, pero tatansyahin mo rin yung kakayahan mo. Kung may mga tumatanaw sa iyo o may mga kasama ka sa bahay o sa bukid, advisable naman din ang baka basta merong marunong at nag-aral kung paano mag-alaga nun. So, tinansya ko rin sa sarili ko na nakita ko mas madali nga naman kung aalagaan ko ay kambing. Madaling hilahin sa pastulan, madaling i-manage. Tapos, mas madali siya magaang, madaling buhatin, madaling kiluhin. So, hindi naman natin sinabi madali, pero mas madali kesa sa ibang alaga. Kung ikukumpara ko rin siya sa baboy, mas madali na para sa akin ang kambing. Kasi ang kambing, angkop sa lugar ko. Sa lugar namin ay maraming mga damo. Marami akong pwedeng ipakain sa kanila. Ngayon, kung mag-aalaga ako ng baboy na puti, syempre, kailangan kong bumili ng maraming feeds. Magpapatayo ako ng koral. Meron ako dapat na steady supply ng tubig na siya namang wala ako dito ng mga nabanggit na yon. So ang kambing meron akong pastulan, kaya yung pa lang mas madali na siya compared sa baboy. At isa pa, syempre sa baboy, ang dumi ng baboy kailangan mo ng pondohan yan. May lalagyan ka na maayos na tambakan ng mga dumi ng baboy. Samantalang ang dumi ng kambing, di ba? Nakita nyo naman kanina kung saan ko nilalagay, sa mga gulay. At ang mga iba kong pang kasama na farmers dito, hinihingi pa o binibili pa sa akin ang mga dumi nila para lamang gamitin sa kanilang mga tanim. So doon pa lang, mas madali na, di ba? Madali na, may benefits pa ang pag-aalaga ng kambing. Sabi din dito, ang pag-aalaga ng kambing ay mainam na pagkakakitaan. O ibig sabihin maganda. Magandang pagkakitaan o tamang-tamang pagkakitaan ang mag-alaga ng kambing. Kasi ito naman, sa umpisa ka mag-google ng oras upang mapalago mo. Pero pagtagal, nakikita nyo yung malalaking kambingan. Nakikita nyo ba yung mga kainan ng may menu sila ng kambing, may recipe sila ng kambing. Diba ang may presyo din talaga ang mamahal ng mga recipe nila doon pag umorder ka ng ilang platito ng papaitan maabot na ng 160 o di ba? Okay, so ganun pa lang, doon pa lang sa malaki ang kitaan sa pagkakambing, lalo na itong kambing ay mas kinakain sa Southeast Asia. Kasi tingnan mo yung population ng Southeast Asia, karamihan dyan ay hindi kumakain ng baboy. Okay, alam nyo na kung bakit. Yan, marami dyan na hindi kumakain ng baboy. So napakalaki ng potential nito na makabenta tayo ng maraming kambing. So kung titingnan nyo sa inyong mga bakuran o sa inyong mga lugar, kukunti pa lamang nag-aalaga ng kambing. Kaya mahal pa ito at maganda pang pagkakitaan. Hindi ko sinasabing pag nag-alaga ka ng kambing next year kikita ka na kagad. Hindi, magugugol ka dyan ng mga 3 to 5 years. Doon mo palang magagamay ang iyong mga alaga. Tapos siguro abuti ka ng mga 7 to 8 years. Yun yung tansya ko sa akin. Kasi ganun yung ginagawa ko dito. Nag-aaral ako, nag-i-invest ako ng time para sa planning. Kung ano ba talaga ang gagawin ko. Kasi magde-decide ka, ano ba ibibenta mo? Karne? Gatas? Manure o breeder, yung breeder na kambing, yung magagandang lahi na pampalaki naman ng mga lahi ng kambing. So ako nag-decide ako, pupunta ako sa meat type. Kaya sa ngayon nandito pala ako sa preparation stage, pine-prepare ko pa lang para sa in the future, by next year, makakapag-produce na ako ng mga pangkarne na kambing. Sabi dito, abot kaya at madali ang pagpapalaki ng kambing dahil maaari itong palakihin sa bakuran. So abot kaya naman din talaga kasi mga damo nga lang yung kailangan mo. So umulan lang ng maganda, meron ka ng mga damo tulad nun, meron pa tayo reserba ng pagkain sa kanila. Pag nagpruning ka ng mga ganito, mga sanga ng punong kahoy, gaya ng mangga, langka, santol, at iba pa, pwede mo ipakain sa iyong mga kambing. So abot kaya talaga. Tsaka ito nga pala, isang trivia, mga kakambing, alam nyo ba yung pinag-umpisahan kong 2 kambing? Wala akong puhunan doon. Ang pinaka ginamit ko doon ay kapal ng buka. Dahil meron akong ninong na tawag doon, meron silang resort na nakaka-perwisyon na yung kambing doon sa resort nila. Kasi anong nangyari, kinakain yung mga tanim nila, yung mga ornamental plants.
So wala na rin makain ng kambing na masustansyang damo, kundi yung mga ornamental plants. Nakita ko nagtatae yung mga kambing doon. So ginawa ko, bago pa siya mamayat or hiningi ko, dinala ko dito, dinala ko sa tamang lugar kung saan pwede silang tumaba. O doon pala nagkaroon na ako ng kambing at nagkaroon na ako ng mga experiences sa pag-aalaga ng kambing. At sangayon ako sa sinabi dito na pwede mong palakihin yan sa bakuran. 'Di ba? So dito lang sa mga likod-likod bahay lang, pwede mo yan ilalabas mo lang, isusuga. Pag sinabi mo isusuga, itatali mo. Mas maganda ron, may babantayan mo siya para hindi madisgrasya ng aso. Pero yun nga, pwede mo siyang gawin sa harap ng bahay. Kunyari, madamo yung harap ng bahay mo. Yung kambing na yung paglinisin mo. O, tingnan nyo naman dito. Dati ang sobrang daming damo. Ngayon, konti na lang, wala na nga halos. Yan. Matira na lang yung gabi-gabihan. Yan o. Tapos doon ko na sila pinapakain. Doon ako kumukuha ng pagkain, tsaka dito sa kabila. So ganyan, sa bakuran nyo, pwede, hindi mo na kailangan lumayo. So may mga lugar naman kung saan malalaki yung kanilang pastulan, may mga bundok sila sa likod, pwede doon alagaan yung kambing. Basta wag mo iiwanan. O ito, nabanggit ko na kanina, ang mga pinag-anihan na pananim na karaniwang sinusunog o itinatapon ay maaaring ipakain sa mga alagang kambing. Ayan, nagsulat pa ako ng note ko dito, example, mais o balat ng mais o tinabas ng mga damo, pinagtibaan o pinag-harvestan ng saging. Ayan, sapal ng nyog, sapal ng taho, tsaka yung darak ng mais, tsaka darak ng palay. Yan yung mga pwede mong ipakain sa iyong mga kambing. Ibig sabihin, kayang-kaya pala yun. Ayan, tulad niyan, mga saging na tinibaan ko ng saging. Yan, inuubos nila. Ginagawa kong mulch para sa paminta, inuubos naman nila. 'Di ba? Ganun lang. Yung iba nga maliliit ang lupa, nakikita nila nagtatabas sa barangay nila yung mga kanilang mga barangay officials, nagtatabas, naglilinis ng barangay, hinihingi nila yung mga damo at siyang ibinibigay nila sa kanilang mga alagang kambing. Pero syempre pag ganito, hindi natin hahayaan na makain nila to mga paminta. Atin to. Yun lang mga garden waste, mga resources sa farm na pwede mong ipakain sa kambing. Yan. Pag ganito, atin yan, paminta. Meron din pala akong video nila tungkol sa pagpapakain ko sa kanila. Marami yun. Meron akong playlist dyan. Nakalagay doon na title ay Goats Food. Ayan. So, yung mga nabanggit ko dito nandun. Tapos meron din sa umaga kasi binibigyan ko sila ng feeds. Tapos sa tanghali, binibigay ko yung kinumpay na napier. Tapos pag talagang bitin pa sila sa hapon, nagpapastol ako doon. Pinapastol ko sila doon. Tapos nagbabawas ako ng mga sanga ng punong kahoy na siyang kinakain ng ating mga alaga. So para sure tayo na busog sila. Meron pa pala akong din na isulat dito. Pwede rin yung balat na mais. Ay, nabanggit pala. Balat ng pakwan, balat ng melon. Pwede yan sa kanila. Tapos yung mga pinagtabasan ng gulay o pinaghiwaan ng gulay. Balat ng mangga, pwede. Yung mga laglag na mangga, yung mga laglag na santol, pwede yan. Meron din tayong video dyan kung saan kinakain nila yung mga santol, hindi naman nila nalulunok yung buto. Pwede rin sa kanila yung mga balat ng saging. Yan, mga dahon ng saging, pwede yon. Yan, so lipat tayo ng location para hindi naman puro yung malalaki yung nakikita. Yan. Papayta ko rin sa inyo yung mga bisiro ko dito. Bisiro natin, tsaka isa nating barakitok. Yan. Barakitok ay barako na. 1 year na to. Ayan, yan sila. Nakahiwalay naman yan dahil syempre, para hindi sila matalo sa pagkain, dito naman sila kumakain. Diyan ko nilalagyan ng mga kumpay. Yan. Pero pa tayo mga tarpaulin dito sa mga election, hinihingi natin yan dahil para hindi masayang, di ba? Naglilinis naman ng mga election posters, mga ganun. So ginagawa ko diyan, pang cover dito, pang sangga sa mga sa lamig, para hindi malamigan yung ating mga alaga. Ayan. Sitwasyon ng pagkakambing sa Pilipinas ay kasalukuyan meron tayong 3.81 million na ulo ng kambing sa bansa. Ito ay lumaki ng 1.5%, 1.5% ang itinaas kumpara nung nakaraang taon. So itong record na to ay sa nung Enero 2020 pa. So ngayon, malamang mas na yan, mas dumami na, di ba? Yan yung porsyento na kinukumpara nung nakaraang taon. Karamihan halos lahat ng nasabing kambing ay pinalalaki sa bakuran, samantalang yung 1.4
ng magkakambing naman na naitatala na pinalaki at pinarami sa commercial na sakahan. Ibig sabihin yung mga malalaking kambingan talaga, konti lang talaga. So karamihan dito sa atin, backyard o backyard goat raisers. So balik tanaw nga tayo. Ayan, dahil dito, average farm gate price ng kambing ay 151.52 kada kilo ng buhay o live weight. O di ba? Sana all. Yan, kasi dati nag-umpisa akong magkambing. Ang benta ko per kilo ng live weight ay 170. Nag-start yata ako magbenta noong 2020. So nagbenta na ako noon, ang kilo timbang ng buhay ay 170. Ngayon po, ang bigay ko na ngayon 2024, 250 na ang bigay ko per kilo. So may iba dyan umabot ng 300, 350 o mas mataas pa. 'Di ba? Depende yan sa lugar nyo. So dito sa akin mura lang, tamang ano lang tayo sa average lang tayo ng farm gate price. Okay, sabi dito, ang matagumpay na pag-aalaga ng kambing ay naayon sa mga sumusunod. Unang-una, sa kagustuhan ng tao sa pag-aalaga. Pag gusto mo talaga yan, pag-aaralan mo yan. Pag gusto mo talagang mag-alaga ng kambing, ibig sabihin, nandun yung loob mo o nandun yung puso mo sa pag-aalaga at siseryosohin mo yung ginagawa mo. Kasi pag nag-alaga ng kambing, sabihin natin pinaalagaan lang sa'yo, ang mahal mo dyan, yung sweldo mo. Di ba? Tama ba? Kasi, ganun iba yung alaga mo na sarili. Iba rin yung pinaalaga lang sa'yo. Iba talaga yung, basta malalaman nyo yun makikita nyo na iba yung puso ng nag-aalaga na kanya talaga yung kambing kaysa sa pinaalagaan. Kasi isa tinitingnan niya yung ano talaga di mo talaga maalis yun ang inaabangan niya doon is yung susweldohin. Diba? Yun yung pangangailangan niya. Ngayon, pag gusto mo talaga magparami, gusto mong pagkakitaan, mas siseryosohin mo. So doon papasok yung kagustuhan ng tao sa pag-aalaga. O isa pa, matagumpay na pag-aalaga ng kambing ay naaayon sa pagpili ng mahusay na lahi. Kasi nga sabi doon sa mga napapanood ko, kahit yung kay Sir Dexter's World, yan, nung pinapanood ko yung mga manok niya doon, manok, kambing, may mga alaga siya. Mag-i-invest ka na rin lang, pumili ka na ng magandang materyales. So maghanap ka ng malalaki. Yan. Ako nag-umpisa din ako sa native noon. Nag-practice ako sa native. Pero yung pinili kong native, grabe, napakasipag nun. Napakasipag sumampa. Talagang kaya nakapagparami din ako ng mga native na to Yan nakapagparami ako ng mga inahin nila. Kasi ay napakasipag nung barako na yon. Ngayon, nag-invest din ako dito kay Walter. Hello Walter. Ayan, si Anglo-Nubian po from Sir Jefferson Alarca. So ayan, malaki pa sa akin to pag tumayo. So napakasipag din ito magparami. At talaga namang nasusulit ko ang mga kambing na inaalagaan ko dito. So doon pa lang, panalo ka na. Mag-invest ka sa magandang kambing, yung hindi sakitin. At yun ang magiging susi mo sa matagumpay na pag-aalaga o pagpaparami ng kambing. Meron akong video noon nung pagpili ng magandang barako o pagpili ng magandang kambing. So popost ko rin yung link dyan sa baba para naman mapasyalan nyo rin yun kung sakaling interesado kayo sa topic na yun. O isa pa sa matagumpay na pag-aalaga ng kambing ay naaayon sa mabuting pag-aalaga. Yan. Paano pag sinabi mabuting pag-aalaga? Syempre, nalagyan mo rin ng pagmamahal. Pinapakain mo sila sa tamang oras. Hindi mo sila pinagkakaitan ng tubig. Kailangan din nilang uminom. Tapos syempre, pagka sila ay may mga lisa, kailangan mo rin silang paliguan. Tapos pag sila ay nagkakasakit, meron din sila mga gamot. At syempre, para ma-prevent yung sakit, meron din silang mga vitamins and supplements. So yes, tama yung narinig nyo. Hindi siya yung parang papakawalan mo lang, hahayaan mo lang na kusa ng dadami. Hindi. Meron din diyang sinasabi na mabuting pag-aalaga. So nakita nyo yung mga magsasabong. Di ba ako mag-vitamins sa mga manok talagang matindi. Matinding magbigay ng mga vitamins and supplements sa kanilang mga alaga. Ganon din, same din sa ating mga anak. Binibigyan din natin sila ng sapat na nutrition sa pagkain, sapat na ehersisyo, at binibigyan din natin sila ng mga vitamins and supplements upang tumibay ang kanilang immune system at malayo sila sa sakit. Siyempre, ang panghuli sa matagumpay na pag-aalaga ng kambing, naayon nito sa mga tuloy-tuloy na pagkukunan ng
pagkain. Kasi syempre ang kambing ay matakaw. At pag sila ay walang nakain, sila ay mamamaya at magugutom at syempre magkakasakit at mamamatay. Kaya bago ka mag-alaga ng kambing, syempre pagplanuhan mo kung saan mo kukunin ang kanilang mga pagkain. So ako, bago ako mag-alaga nito, nagtanim na ako ng mga Madre de Agua, dinamihan ko yung kakawate, sinuri o tiningnan ko, pinag-aralan ko mabuti ang aking lugar. At syempre, nagtanong ako sa aking vet, kay Doc Danilo Costa. Nagtanong ako, sabi ko, Doc, ilan ba yung sa tingin mong kaya? Ilan yung kayang alagaan dito sa aking lugar? Sabi niya naman, 100 heads, kaya mo yan. Malalagyan mo ng 100 heads yun, sasapat yung pagkain ng iyong mga kambing. So hindi ako alis dun sa limit na yon. So dun lang ang limit ng aking pagkakambing sa ngayon, unless makabili ako ng lupa. Diba? Pag nabili ako ng lupa, edi ano yun, pwede natin dagdagan. Pero sa ngayon, susundin natin yung payo ng eksperto. So ang veterinarian, marunong yan dahil dati siya yung humahawak ng mga buffalo na pumapasok sa Pilipinas. So napakalawak na experience si Doc sa livestock. At pag sinabi natin na tuloy-tuloy na pagkukunan ng pagkain, ibig sabihin walang putol. Walang araw na magugutom sila. So kung sakaling hindi mo sila mailabas, wala kang mga damo na may pakain, dapat meron kang matatalas ng mga sanga, ng mangga, sanga ng santol, meron pa doon mga nyug. Yan. Pag talagang mga biglaan, emergency na aalis, talagang kukuha ko sila ng mga dahon ng irok o yung kaong, dahon ng mga nyug na siyang ibibigay ko sa kanila, or mga hinog na langka na nalayot na langka. Bibigay ko sa kanila yan para hindi sila gutom habang ako ay wala. Kaya kung mag-uumpisa ka pa lang, okay lang yan. Balang araw, dadami rin ng iyong mga kambing. Magugulat ka na lang na sobrang dami na nila at ang tatakaw pa, di ba? Tulad nito, ayan si Eudora. May dalawa siyang anak. Di ba? Malalaki na lahi niyan kasi ang kanilang tatay ay si Walter, yung malaki nating barako. So, siya naka-quarantine dahil wala pang 1 month yung kanyang anak. Mag-1 month na pala siya sa isang araw. So, pag tagal-tagal, pwede ko na rin silang isama sa labas para makakain at makapag-exercise. Okay. So sana nakatulong sa inyo ang pag-review ko at pagbigay ko ng feedback sa introduction ng ating gabay sa produksyon ng kambing na mula sa ating Department of Agriculture Region 4 kami, Region 4 Calabarzon. Yan, tapos sa tulong na Agricultural Training Institute. Yan, nakakarating sa atin ang mga ganitong klase ng impormasyon na siyang nakakatulong sa atin sa ating pagpapaunlad ng ating livestock o ng ating kambingan. 'Di ba? Marami pang mga handouts doon, hindi lang tungkol sa pagkakambing, meron tungkol sa baka, baboy, manok, at iba pa, meron din sa mga halaman. So bisitahin niyo ang inyong mga munisipyo at nandyan sila para tumulong sa inyo. Ayan, gusto ko lang pasalamatan ang aming mga nagtatrabaho sa aming Municipal Agriculture Office kasi sipag kasi talagang hindi nila kami pinapabayaan. Pag may mga kalamidad, sinecheck nila kung okay kami, okay yung mga alaga namin. At kapag may dumadating na mga ganito, tulad ng materials na ganito, mini-message pa nila kami sa GC o dun sa aming mga Facebook account na ayun, punta kayo dito sir, meron kami mga ganito, ganyan, makakatulong sa inyong pagkakambing. So ganun, pinapalawak nila yung community at pinapalakas nila yung pagpapakalat ng impormasyon nang sa ganun umuunlad yung ating mga magsasaka at ating mga maghahayop dito sa ating lugar. So sana po nakatulong ito. At pag may questions po kayo, message lang po kayo sa akin sa kambingan ni Aliboy. At huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel na Teacher Farmer Ali. Yan, marami pa tayong mga videos na katulad nito. Sa ngayon, ito muna. At dahil sila ay naghahanap na ng napier, papakainin ko na sila. Kaya kita-kits tayo muli sa mga susunod na videos. Bye-bye! Yan, kain na. Di ba naman? Pakabusog kayo. See you next week mga kakambing. Happy goat racing!
4 months na to.